Suportado ng ilang patriotic at civic organization ang mga inilatag na reforma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagpapalakas sa transparency at accountability ng mga proyekto ng pamahalaan, partikular ang DPWH. Sa panguna ng Chairman Emeritus ng apat na sibikong grupo na si Dr. Jose Antonio Goytia, kaniyang binigyang diin na ang pagprioridad sa mga reformang ito ay paanyaya sa publiko na maniwala muli. Ipinapakita nito anya na handa ang Pangulo na ayusin ng matagal nang dapat ayusin. Ito ay kasunod ng Legislative Executive Development Advisory Council meeting sa Malacanang kung saan hiniling ng Pangulo sa Kongreso na unahin ang mga reformang matagal nang ipinaglalaban ng taong bayan. Kabilang dito ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List Systems Reform Act, at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o pagbibigay access sa publiko hinggil sa paggastos ng gobyerno. Sa isang press conference sa Malacanang nitong kamakailang, binigyang diin ng Pangulo na layunin ng mga reformang ito na maiwasang maulit ang mga isyu ng katiwalian gaya ng nangyari sa flood control projects ng DPWH. Ani ni Goytia, hindi nabubuo ang reforma kung walang tapang dahil madalian niyang umiwas ngunit mas mahirap ang kumilos para sa bayan, bagay na ginawa ng Pangulo. Ayon pa kay Goytia, ang pagkukumpuni sa sistemang ito ay mahalaga upang maibalik ang tiwala ng publiko at magkaroon ng mas patas na politika. Sa isyu naman ng political dynasty, bagaman matagal na itong umiiral sa sistema ng bansa, madalas itong pinag-uusapan ngunit bihira itong umusad. Ding pahayag ni Goytia na sa kabila ng ingay at intriga, nananatiling nakatuon ng Pangulo sa matatag na pagpapatupad ng reforma. Samantala sa panig naman ni Akbayan Party List, Representative Percy Sendanya, ginawa ito ng Pangulo upang pahupain ang galit ng taong bayan sa korupsyon o katiwalian sa gobyerno. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.